Next na gagawin natin nasa list is customizing widget and plugin. So, yung mga widget na sinasabi ko dito is itong nasa gilid sidebar. Parang ganon na, 'di ba nakita nyo na may sidebar ako na may opt-in form or may mga, yan, may Facebook like, tapos may mga image, may most popular post, yung categories, yan. So, gawin natin yan siya. May kita mo yan siya again sa personalize and then click mo yung widget. Widget. So, makikita mo yung naka-default, 'di ba? Sa sidebar natin na yan, ito naka-default recent posts, recent comments, archive, categories, meta. Tanggalin natin tong meta kasi hindi naman natin to kailangan ngayon. So, i-delete mo lang yan siya. Tapos, i-add natin yung Facebook like box, okay? Yung Facebook, ito, like Facebook like box yan. Itong malagay mo yung Facebook fan page mo dun sa blog mo para makapag-create ka din ng traffic sa Facebook page mo mismo. Okay, so hanapin mo lang dito sa available widgets. Dito, yung ito, yung My Theme Shop, FB like box. I-drag, hold mo lang. Hold mo lang yung ano, paano ba yan? So, and then, i-drop mo lang. Drag and drop. Yan. So, sa title, okay lang yan. Pwede mong i-customize yan kung gusto mo. Kaya sa akin, nilagay ko is join my FB community. So, pwede ding find us on Facebook. It's okay. So, yung gawin natin na Facebook page URL is yung page ng Facebook mo. Gaya nito, yung page ko is yung link. Etong link sa taas, 'di ba? Yung HTTPS. Yan, i-copy mo lang 'yan, tapos dito mo i-paste. So, ito, i-check mo 'yan lahat. Itong show faces, show stream, show Facebook header. So, i-click mo yung save. Click mo yung save dyan. Yan, save. Yan, tapos na. Tingnan natin. Again, yung tawag dun sa may sidebar is yung mga widgets. Yan siya. Pwede kang mag-add or pwede kang mag-delete. So, parang ganon. Yan, di ba nakita nyo find us on Facebook, nag-add na siya agad. And nakita nyo na yung Facebook fan page ko na connected na sa blog ko. Di ba? So, ganun lang, drag and drop. Hanapin mo lang yung widget. Di ba nakikita mo? Yan, nakita pa naka-live ako ngayon. And siya, recent posts, archive, categories. So, pwede mo din siyang i-ano, ito, pwede mo siyang i-arrange, kumbaga. So, yan, pwede na yan. Tapos, ang next na gagawin naman natin is yung mag-set up ng ito. Kasi itong nasa gilid ng website ko, itong opt-in form, gawain siya sa Thrive Leads. Okay, so yun yung premium na plugin na sinasabi namin na available sa Impact Instrument na hindi mo na kailangan na mag-buy ng separate kasi built-in na siya. So yun yung advantage na may mga premium plugins and premium themes na tayo dito. So yung gagawin natin para gawin yon is yan, may 'di ba nakikita mo na Thrive Leads dito sa parang left side ng dashboard mo. So i-click mo lang yung Thrive Leads. Tapos, ang gagawin mo, una is kailangan mo munang i-activate yung license para magamit mo yung Thrive Leads. Kasi may binibigay na parang license per user. So, i-click mo lang yung activate your license para magamit mo yung Thrive Leads. Yan, activate license. Tayo mo lang mag-load. Ba, success. So, yung next na gagawin natin, go to dashboard. Okay, so yan siya. Diba nakikita mo na makikita mo yung Thrive Leads dashboard. So, i-click mo lang yan. 'Yan.
Yun. So, ang pinakauna mong gawin is mag-create ka ng lead groups. Okay? So, click mo yung add new. Tapos, pwede mong lagyan ng kahit ano, kung ebook yung binibigay mo or free training videos. Kasi ako, may bago akong video about online marketing for beginners or design siya for beginners. So, pwedeng ganyan. Tapos, yan, i-click mo tong settings muna. Piliin natin kung saan natin gusto ilagay yon. So, sa all post, front page. Yan. Gusto ko makita yon doon. Click mo yung add new. Yan, add new type of opt-in form. So, opt-in form yung tawag nito, ha? Opt-in form yan. Tawag niyan, opt-in form. So, ilalagay mo, click mo to. Pumili ka lang ng design mo kasi yan, widget yung gagawin natin kasi we're working on widget still. Click mo yung widget, tapos i-on mo yan, i-add, i-on natin later. So, create form, free training videos. Create form. Yan. So, display. Itong trigger, meaning nito is kung kailan siya magpapakita. Okay? Sa akin kasi, maglo-load siya agad immediately. So, pwede mong i-load immediately yan siya. So, okay lang. Sa the moment na magpunta sila dun sa blog mo is maglo-load siya agad. So, parang ganun. Ganun yung ano niya, yung meaning nun. Pwede din na maglagay ka ng delay na pwede mo siyang i-set up na mag-load yung opt-in form mo pag mag-scroll sila sa page. Parang ganon. Since video yung ino-offer ko, eto, pwede kasi ikaw mamili ng kahit anong template dyan. Kung ebook, ito, may ebook siya. Kung download something, ito. Kung sa newsletter, ito. Etong ebook. Napakaraming option. Tingnan natin. Yan. Yun. Ang dami. Dami talaga. Select natin to. Download. And click tong choose template. Yun. So, yan. Ito, pwede mo to ma-customize. Gaya ng sa akin, 'di ba? Kinostomize ko siya. Want to learn. Gayahin muna natin to. So, pwede mo siyang ma-change ng color. Learn how to get itong color blue or pwede mong blue. 'Di ba? Change ng color 'yan. Black lang natin. Bold range. Tapos, gayahin natin to muna. Yan. Enter your email below. Yan. Pwede mo tong i-bold lahat. Or pwede mong i-change ng color. Gusto ko orange. Yan. Yun. 'Di ba? So, click natin yung save changes. Yan kasi hindi natin makikita yung baba. So, gawin mo lang is ito, i-click mo ng minimize para makita mo yung baba. So, ito kasi, pwede mong i-connect yung get response or kahit anong autoresponder na meron ka. Kasi sa akin, gamit ko is get response. So, pwede kong i-connect yung get response ko dito. So, i-click mo lang yung ano, ito, 'di ba? I-click mo lang yung box na to, tapos hanapin mo yung connect with service. I-click mo yung connect with service. And yan, create a new connection. API. API kasi yung sa get response. So, click on next step. So, since sinabi niya na wala pa akong API integration na setup kasi hindi ko set up kanina, i-click mo lang tong plus, click here to set up a new. Yan, API connection. Tingnan natin kung ano yung mga autoresponder na pwede dito.
So, click mo yung add new connection. Yan. Ito, papakita ko kung ano yung mga uh, autoresponder na pwede mong i-connect sa Impact. So, pwedeng Active Campaign, Aweber, ConvertKit, Drip, GetResponse, HubSpot, iContact, Infusionsoft, MailChimp, MailerLite. Yan, napakadami nakita nyo sa screen. 'Di ba? Ang dami. So, sa akin kasi, GetResponse yung gamit ko. So, pili natin yung GetResponse. Connect. Ay, hindi ko pa nakita yung API key ko. Kunin natin yung API key ko muna. Makikita yan siya sa... Login muna ako sa account ko sa GetResponse. Kita yun siya dito sa My Account and then click mo yung integration. Again, My Account sa taas and then integration. And hanapin mo yung API dito sa gilid. API. Ito, default API key. So, i-copy mo lang yan. 'Di ba? Copied. Copy mo lang yan. And then, balik ka doon sa ito. I-paste mo dito and then click on connect. Yun, connection is ready. Done. Okay. Balik tayo doon sa ginawa nating dito. Click ulit and then connect with service. Create a new connection. API next. 'Di ba, automatic siya na naglo-load yung API natin for GetResponse. So, automatic din yung ilo-load yung mga campaign mo, ganyan. So, sa akin kasi may sarili akong campaign doon sa ginawa kong training, tinawag kong Pinoy List Building Mastery na campaign kasi Pinoy List Building naman yung name ng training ko na yon. So, cycle 0, kung may autoresponder ka na sinet up for that campaign, pwede mong ilagay na 0 or day 0, parang ganon. Click mo yung save. Yon. So, ito, nakita mo service name is GetResponse. Itong display, ito yung nakikita mo kanina na email. Ito, email lang yung nag-display kaya may check. So, okay lang yan. Kung gusto mong mag-display yung name, pwede mong i-check yan. Pero sa akin, ayoko. Gusto ko na, sige, lagyan na natin ng name. Yan. Ito, action after sign up. Parang ito yung magiging thank you page na pag after nilang i-click yung button, yung call to action na button mo na mamaya ipapakita ko yung call to action button. After nilang i-fill up yung form at i-click yung call to action na button, dito sila mapupunta. So, pwede kang maglagay ng URL or link. So, kung may thank you page ka or kung may katulad, gusto mo silang i-redirect sa blog mo again, pwedeng website ng blog mo or yan, pwede din website ng blog ko or pwede mo silang i-redirect agad dun sa uh, link link ng mismong training mo. So ito para makita nyo yung difference. PLBM grid. Tapos i-click mo yung save. Papakita ko sa inyo later on. Take effect na siya. Again, connect with service. Ito, kung gusto mo may name, i-yes mo yan and then i-check mo to. Required and then save. Makita nyo, di ba, nag-populate na yung name. Ito kasi, get access, pwede mo yung ma-edit. Click mo yung edit component and ito, edit component, submit button. Ay, wait. Yan, dito sa button text. Get instant access. Yan, di ba nag-change na siya. So, click mo yung save. Tingnan natin, preview. Yun yung itsura niya sa gilid. Yan, ipapakita ko sa inyo later. Again, balik tayo ulit dito sa personalize and then widget. Ilagay natin yung ginawa natin kanina sa blog natin. Kasi sa nakita nyo, wala pa siya, di ba? Yung nandito lang is yung Facebook like box. So, ilagay natin siya.
Yung hahanapin naman natin is yung Thrive Leads na, di ba dito sa available na widget. So, available widget. Hanapin mo yung Thrive Leads. Yan, Thrive Leads widget. Yan yung hanapin mo. Tapos, i-drag and then drop. Yan, i-check mo lang yan. Itong free training videos and then click on save. Tingnan natin later kung ano yung itsura. Yan. So, i-refresh natin. Tayo natin mag-load. Okay. Hindi pa natin na-on yung widget natin. So, i-on muna natin. Okay? So, tingnan natin dito sa Thrive Leads, Thrive Dashboard. Yan, i-on yan. Yes, on. Balik ka pala dito sa Thrive Leads and make sure na naka-on yan. Display, display. Kung gusto mo naman parang kung gusto mo naman na panoorin yung tutorial, video tutorial about creating this thing. Ito kasi may etong play button. I-click mo lang yung play button na yan. Magpi-play yan siya ng parang video. Yan. Ituturo niya sa'yo paano gawin din to. Okay? Ito yung sabi kong trigger, pwede mong i-change na show when user reaches the bottom of the page or show on page load immediately. Parang ganon. So, pwede rin siyang display on desktop, display on mobile. So, tingnan natin. Fresh. Yun, nakita siya agad, 'di ba? Display immediately yung ginawa natin na Thrive Leads. Yan. So may widget na tayo sa gilid. Okay? So maganda na tingnan yung vlog natin kahit wala pang post. So yung ano nito, yung ibig ko sabihin kanina na after nilang mag-click on get instant access, mare-redirect sila dun sa thank you page or dun sa link na niligay mo. 'Di ba? So example, test natin. Pag i-click nila yung get instant access, mapumunta sila doon sa training page ko. Yan. So, yan yung sinabi ko kanina na parang thank you page. Yan, thank you page yan siya. So, balik muna tayo doon. Okay, so, tapos na tayo sa pag-create ng domain, mag-select ng theme, mag-setup ng menu sa taas, okay? Tapos na tayong mag-customize ng widget and plugins, yung mga kailangan yung Facebook, FB like box, and yung pag-setup ng Thrive Leads.